Isang gabi at kasama natin si Tatay Digong doon sa Hong Kong at saka si VP Inday. Doon pa lamang sa Hong Kong, bago pa lang umalis ng Manila noong March 8, meron ng ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay Tatay Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun, pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita natin doon sa petsa ng allegedly warrant of arrest na inisyu ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. At hanggang ngayon wala silang maipakita na konkreto, solido, the certified authentic copy of the warrant of arrest. Pero yun pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan ang sinasabi namin. Inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinanghawakang warrant ay talagang inisyu ng ICC, wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo membro ng ICC. Talagang inapuran nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng oposisyon tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ang pag-iusap po ng PDP Laban, pag-iusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawalan ng pag-asa na mananaig pa rin ang hustisya at mananaig pa rin ang katotohanan. At sa inyong lahat na mga kababayan, ay huwag po tayong gumawa ng marahas na hakbang. Ayaw po ni Tatay Digong na merong dumanak na dugo o merong mawalan ng buhay dahil sabi niya, hindi baling ako na lang ang mabilanggo, hindi baling ako na lang ang magurgur. Pero ang aking ginawa ay hindi para sa akin, hindi para sa aking pamilya, kung hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tatay Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So ngayon, hintayin natin ang mga umuusad naman yung hustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin na habang merong hustisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan na gusto nila ipagpilitan ang kagustuhan nila dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lamang po na merong mga ahensya ng gobyerno, merong mga pulis na sumusunod sila sa utos ng puti. Hindi nila sinusunod yung karapatan ng Pilipinong tulad po natin. Kung kaya po nilang gawin po yan sa isang presidente ng Pilipinas na tulad ni Tatay Digong, kaya po nilang gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na po tayo kapwa mahihirap. Papayag ba tayo sa ganun? Hindi po tayo ipapakita natin ang ating pagkakaisa na tayo ay iisa ang sigaw ng bayan. Duterte! 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 Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal na kababayan, panahon po ngayon ng kampanya ng politika. Ito ang isang dahilan kung bakit gusto nilang mapatahimik ang mga Duterte. Mapagtakpan nila yung mga anomalya na ginawa nila sa 2025 budget. Mapagtakpan nila yung anomalyang ginawa nila sa PhilHealth. Mapagtakpan nila yung perang kinuha nila sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Mapagtakpan nila yung mga anomalyang pagbibenta nila ng ginto. Mapagtakpan nila yung pagkaltas nila ng budget ng Armed Forces, yung budget ng DepEd, budget ng agrikultura na ayaw nilang ipaalam sa atin ang lahat ng mayan. Kaya nila ginagawa itong paggigibit sa mga Duterte. At ganun din, ang akala nila, pag nawala si Tatay Digong dito sa kampanyang ito, ay ang PDP Laban, Team Duterte, Team Suka ay susuko na. Hindi po susuko ang Team Suka. Lalo pong lumakas ang Team Suka, Team PDP Laban at Team Duterte. Huwag niyo po kaming kalilimutan. Ipaglalaban namin po ang inyong karapatan bilang kapwa naming minamahal na mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Sabi nga ni Tatay Digong, kayo na napili ng PDP Laban, siyam kami, una ngayon, 10 na kami. Mayroon pang gustong dumagdag para maging 12, hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ni Tatay Digong kahit na siya ay wala na rito at kinidnap na kung saan nila dinila. Hindi namin alam. Kaya kami magkakasama ni VP Inday Sara doon sa Gate 1 kanina
Walang nakakaalam sa amin kung saan nila dadalhin si Tatay Digong. Pribadong eroplano ang ginamit. Hindi namin alam ang flight details kung saan pupunta. Ipagdasal po natin na tayo ay nandito pa rin nagmamahal sa isang Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang ating Tatay Digong. So yan po. May tanong, attorney sa ating Yes, hanggang ngayon ay hayaan natin ang ating mga maestrado sa Korte Suprema. Pinag-uusapan pa rin po nila yun. Alam naman po natin kung gaano kakomplikado itong usapin na ito. For the first time nangyari po ito dito sa ating bansa at ang ating mga maestrado ay maingat po sa ang kanilang ginagawa. Kanina po, tumakbo kami sa Supreme Court. Kasama ko yung lead lawyer, si Attorney Israelito Torion. Siya ang nagsabi sa akin, sabi niya, Panyero, samahan mo ako kasi baka makuha natin yung TRO ngayong gabi. So nagpunta kami sa Supreme Court, pero dinatnan namin doon ay kasalukuyan pa rin sila na nag-uusap-usap. So hayaan natin sila, ano man ang maging desisyon ng ating mahal na Korte Suprema, respetuhin po natin yon. Yun lamang po ang pag-iusap ni Tatay Digong sa akin. Pero yan ang katotohanan. Yung talagang tunay na legal ay hindi nire-respeto ng mga nandyan na ako. Pero pakiusap, maging mapayapa po tayo, huwag tayong magpadala sa bugso. Alam ko po, masakit na masakit yung nararamdaman yung tulad na nararamdaman natin. Talaga po. Pero gusto po natin na tayo magsama-sama. Dadami pa tayo araw-araw, dadami pa itong grupong ito dahil sa ginawan po nila kay Tatay Digong. Alam ko po sa probinsya ngayon, lahat ng mga tumatawag sa akin, lahat ng mga nare-receive kong messages ngayon, iba't ibang probinsya ng Pilipinas, pare-pareho po ang damdamin nila sa nararamdaman Sa Cebu, may 1 milyon sa Cebu. Tao, Ganon din po sa Northern Luzon, kahit ang Northern Luzon. Dahil taga Northern Luzon po ako, may Saka Ilocano, may Saka Pangasinan, isa Kayakya Pangasinan. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng ating mga kababayan sa Northern Luzon. Yung totoong taga Northern Luzon, yung totoong Ilocano. Dahil hindi po ganon ang tunay na Ilocano. Ang tunay na Ilocano kami po, hindi nang iiwan ng kaibigan. Hindi po kami mangga. Hindi rin po kami bumibili ng droga. Pinabili kami ng suka, siniguro kong bumili ng suka, hindi droga. Yan ang tunay na Ilocano. Tama na. Yan po mga kababayan. Balitan natin ang balat na Pangulo. Medyo pagod na rin po kami. Mag-uusap pa kami ng ibang grupo. Malalaman nyo sa akin bukas kung ano mapag-uusapan. Abangan nyo po yung aking vlog sa Facebook at sa